Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Papa, humalik siya sa pisngi ng papa niya. Ang ngiti ng ama unti-unting nawala nang tunghayan siya. May problema ka, anak, diretsong sabi ng papa niya. Napatingin sa suot niyang office attire. Isang tingin ko lang sa'yo, alam kong meron. Hindi ka uwi ng gantong walang pasabi at Lunes ngayon, meaning from the office na malamang sumaglit ka lang at dumiretso na dito. Kasalukuyan silang nasa garden ng Villa Gonzales. Ang kanyang tita Nelia umalis saglit upang gumawa ng merienda. Pa, upo muna tayo. Giniyan niya ang ama sa isa sa mga benches na magkatapat na nilililiman ng puno. Nang makaupo, humugot muna siya ng malalim na hininga. What is this all about, Nicole? Formal na tanong ng ama. Napatuwid siya sa kinaupuan. Nalata siguro nito ang balisa niyang itsura. Ang papa niya, si Armando Gonzales, ay isang mapagmahal na ama. Sa gulang na 7 taon, maaga silang naulila sa ina sa sakit nitong leukemia. Pero kahit anong balak at anak at solo lamang siya, kahit laki sa layaw at takot sa ama kapag formal ito at mukhang galit. At kapag ito ay sinabi nito, kagaya noon, na kinailangan niyang humanap ng mapapangasawa, kung hindi mapapasa kanya ang kumpanya at ang mana niya. Kaya umabot sa puntong kinailangan niyang magbayad ng malaking halaga para makahanap ng asawa noon. Pero ngayon, paano niya sasabihin dito na kailangan niyang iwan muna ang pamamahala ng Gonzales Group ng mga 1 taon para bigyan ng anak si Ram kapalit ng annulment na hinihingi niya? Of course, hindi niya pwedeng sabihin yon. Kapag sinabi niya yun, baka mabilis pa sa 4:00, palayasin siya nito both sa kumpanya at sa bahay nila, kung di man tanggalan ng mana. Mga ilang saglit ang dumaan na ni isang salita, walang namutawi sa kanya. Kala po naman niya kanina habang nasa kotse, alam na niya ang sasabihin. Pero habang tila nasa ilalim siya ng 3rd degree sa tingin ng ama niya sa kanya, wala siyang maapuhap na salita. Umpisan mo na, Nicole, habang mahinahon pa ako. Alam ko ang mga ganyang tingin at itsura mo. Anong problema? At alam ko hindi ito tungkol sa kumpanya. May galit nang sabi ng papa niya. Pa, I need to take some time off the company. Nakausap ko na rin si Ninong at pumayag siya munang bahala habang wala ako. Kinakabang simula niya. Some time off? You know you deserve that once in a while, kaya wala ako nakikitang problema. Gaano katagal pa? A week? A month? Saan ka ba magbabakasyon? Medyo nabawasan ang galit sa tinig ng ama. About a year, pa. Hesitant na sabi niya. A year? Napalatak ito. What's going on, Nicole? Sabihin mo na lahat. Huwag mong inuunti-unti. Saan ka ba pupunta at mawawala ka na 1 taon? Lalong nagalit ito. Pa, si Ram kasi. She took a deep sigh. Kaya mo yan, Nicole? Pagpapalakas loob sa sarili. Si Ram? Nandito na ba siya? Nagkabalikan na kayo? Nagliwanag ang mukha ng papa niya at ang galit biglang naglaho. Napatingin ito sa suot niyang singsing at nakita niyang napangiti ang ama. Iha, you got me worried there. Nagalit pa ako, kala ko kung ano na. Wala kang dapat ikatakot. Naiintindihan ko at labis akong natutuwa na nagkabalikan na kayo. Kita ko nga, suot mo na ulit ang wedding ring ninyo. Masiyang sabi ng papa niya. Nagkabalikan? Oh God! Akala ng papa niya nagkabalikan sila ni Ram at napagkamalan pa nito ang suot niyang singsing ay wedding ring nila. Nung umalis si Ram, hindi niya na isinuot ang wedding ring nila. But this is Randy's engagement ring to her. Pa, it's not what you think. Paano ba niya itatama to? Ang dapat niyang sasabihin sa ama ay pumayag na si Ram sa annulment at kailangan niyang magtrabaho sa kumpanya nito na 1 taon bilang kondisyon ng hinihinging hiwalayan. At kahit alam niyang magagalit ang papa niya, alam niyang kaya niyang ipaintindi dito kung bakit kailangan niyang gawin yon. Dahil walang alam ang papa niya sa totoong nangyari kung bakit nagkahiwalay sila ni Ram noon. Ang alam nito, siya ang nakipaghiwalay at sasabihin niya sa papa niya na bilang siya ang nakipaghiwalay, kailangan siya ang umayos ng annulment nila, kaya susundin niya ang kondisyon na yun ni Ram. Pero ano tong nangyari at lalong gumulo na at ang pagsisinungaling at paglilihim niya ay dumami na. Pero kaya pa kaya itong itama?
Ngunit nang makita niya ang tuwa sa mukha ng papa niya, nang muli itong magsalita ay napatigil siya. Ano ang gagawin niya? Kaya ba niyang sirain ang labis na tuwa sa mata ng papa niya ngayon? Hay nako iha, kahit pa magtagal ka basta si Ram ang kasama mo, okay lang. Siyempre, natural. Kailangan niyong magsimula ulit and this is a perfect timing para bumukay ng pamilya. I am so excited, iha. Malay natin after a year, dala mo na ang apo ko. Kumikislap ang mata ng papa niya sa tuwa. At tingin pa nga niya, mukhang bumatang ama niya sa katuwaang nakikita sa mukha nito. Apo? Little did her father know na yun na nga ang dahilan ng lahat ng to. Ang bigyan niya ng anak si Ram, pero anak na wala siyang karapatan. But she could talk to Ram about it, na kung pwede niyang dalhin ng bata minsan sa papa niya para maipakilalang apo. Yun man lang ang mahingi niyang kapalit sa lahat ng ito. Kung ang kapalit naman ay labis na tuwa at kaligayahan ng papa niya, may labis na sakit ang gumuhit sa puso niya. Iniisip pa lang niya na wala siyang magiging karapatan sa magiging anak niya, tila siya mawawala ng lakas. But she has to be strong. Pumapayag na ako anak, basta ipangako mo sa akin na this time, magiging maligaya ka. At kahit anong maging problema, wag na wag mong maiisipan ulit na hiwalayan ng asawa mo. Mahal na mahal ka nun. May katiyakang sabi ng papa niya. A lump formed on her throat sa pagpipigil na wag maiyak. Kung alam lang ng papa niya, siya, mahal ng asawa? Isa lamang palahian ang tingin nito sa kanya, kaya paanong mahal siya nito? Pero pagkatapos maisilang ang bata, paano niya ipapaliwanag sa papa niya kung bakit maghihiwalay sila ni Ram? Just cross the bridge when you get there, Nicole. Napakasaya ko anak, at masayang masaya ko para sa'yo. Alam kong mahal mo ang asawa mo. Nakita ko noon kung paano ka umiyak nung umalis siya. I'm sorry anak. Many times noon hindi sinasadyang nakita kitang umiiyak at alam kong dahil yun sa asawa mo. Natigilan at napatingin siya sa papa niya. Paano yun nalaman ng papa niya? Nahalata pala nito noon ang mga pag-iyak niya gabi-gabi na sinikap niyang itago. But that's all in the past, iha. You have to forgive yourself and forgive him also so that you can both start anew. Tingnan mo itong mga batang to. Ako na lang nagsasalita dito. Nakatawang sabi nito. Napangiti na rin siya. Maybe it was meant to be this way. Hindi niya kayang saktan ng papa niya. Thank you pa for understanding. Kala ko kasi magagalit kayo. Ang batang to talaga. Napapailing na sabi nito. Napatingin to nang tumayo siya. Aalis ka na rin ba agad? Hapon na, bakit di ka na lang bukas? Opo pa, pupuntahan ko pa kasi sa Ram. She said, matter of factly dahil ngayong Lunes ang simula ng usapan nila. But, 4-hour drive from Villa Gonzales at ngayon, alas 5 na ng hapon kaya malamang mga alas 9 na siya makarating sa penthouse nito. Gumuhit ang malapad ng ngiti sa mukha ng ama niya. Nako mga batang to, hala, sige na kayo. Alam kong tila kayo nasa honeymoon stage ng asawa mo. Kamusta mo ako sa kanya ha at minsan naman dalawin niyo akong dalawa. Sige pa, we'll do that po. Sabihin ko sa kanya, salamat po for understanding. May bikig sa lalamunan niyang sabi. Nilapitan niya ang papa niya at niyakap. Basta sa ikasasaya ng puso mo anak, kahit ano, his father said, smiling. Sige pa. Noon naman dumating ang tita Nella niya na may dalang merienda na nagulat dahil paalis na siya. Nicole, iha, hindi ka ba muna magmimerienda? Ang sarap pa naman itong pancake na gawa ko, paborito mo, habol ng tita niya. Next time na lang tita. Hinalikan niya sa pisngi ang tita niya at pagkatapos, dumiretso na sa kotse niya na nakapark sa driveway. Ano nangyari doon Armando at nagmamadali? Takang tanong nito sa kapatid. Nako ate, ganyan talaga ang mga in love. Masayang sabi ni Armando sa kapatid. Nang makalabas at makalayo ng Villa Gonzales, saglit niyang ipinark ang kotse sa may coastal road. Isa yon sa mga tourist attraction ng Alvarez. At dahil papalubog na ang araw, maraming mga nandun na ngayon tinatanaw ang sunset na nagsasabog ng kulay kahel. And it's a breathtaking scenery sa napakagandang kulay nito na nagre-reflect sa dagat. She stared at the sunset's beauty and inhaled the salty air coming from the sea. Kahit paano, gumaan ang bigat na dinadala niya. For now, nagawa niya ng paraan na walang masaktan sa gagawin niya. Si Randy hindi pumayag sa pakipaghiwalay niya. Ang papa niya inakalang nagkabalikan na sila ni Ram. Niyakap niya ang mga braso sa dibdib. She felt cold.
Medyo lumalakas na rin kasi ang hangin sa tabing dagat, pero hanggang kailan niya magagawa na walang masasaktan? Sa mga paglilihim na ginawa niya, alam niya walang hindi masasaktan. Kung siya, kaya niya. Pero paano si Randy at ang papa niya? Kaya mo nga ba, Nicole? Kaya mo nga ba na sa ikalawang pagkakataon ay mawawasak ulit ang puso mo? She blinked as her tears sparkled. Kasabay ng pagkampas ng alon sa dalampasigan at pagdaloy na nakaraang 5 taong nagdaan. Bitbit ang sapatos niya, patingkayad siyang pumasok ng bahay. Sarado ang mga ilaw at malamang tulog pa ang papa niya. Hindi siya pwedeng makita ng papa niya na umuwing ganito. Nakainom at mag-uumaga na, tiyak magagalit na naman ito. Matagal na siyang pinagsasabihan ng papa niya na tigilan na ang pag-inom-inom at pakikipagimikan kasama ng mga kabarkada niya. Maging ang pagpapalit-palit niya ng boyfriend tinututulan nito at kung gumasta siya ng pera, tila iyon tubig. Sa edad niyang 24, hindi pa siya nagsaseryoso sa buhay. Maging yun man ay sa sarili niya at sa pakikipagrelasyon. Ang isa lang sigurong may pagmamalaki niya ay ang pagiging efficient niya sa trabaho. Sa kabila ng pagiging happy-go-lucky niya sa buhay at pagiging party-goer at hindi seryoso sa pakikipagrelasyon, may isang bagay siyang hindi pinapabayaan, ang kanyang trabaho. Siya ang general manager for operations ng Gonzales Group, ang may-ari ng isa sa malalaking chains of shopping mall sa bansa. At nakuha niya ang posisyon na yon, hindi lang dahil anak siya ng may-ari at presidente nito na si Armando Gonzales, kundi dahil sa kanyang pagod at pagpupursige. 4 years ago, pagka-graduate ng college sa kursong business management, nagsimula siya bilang isang karaniwang office staff. At kahit anak siya ng president, walang special treatment sa kanya. Yon ang gusto ng papa niya. Masipag siya sa trabaho at efficient. Nakita yun marahil ng manager niya, kaya nung unang taon niya na-promote siya nito into supervisor na ikinatuwa ng papa niya. At sa ikalawang taon niya, naging marketing manager siya. And last year, na-promote pa siya into general manager for operations na lalong kinatuwa ng papa niya. Ang hindi lang nila na pagkakasundo ang mag-ama ay ang hindi niya pagsaseryoso sa pakikipagrelasyon at ang malimit na pag-gimmick at ang paggasta niya nang walang pakundangan. Ang katwiran niya sa papa niya, as long as hindi naman siya nagpapabaya sa trabaho, hayaan siya nito sa gusto niya. Since she has been a teenager, ganito na siya. Minsan iniisip niya baka dahil lumaki siyang walang ina, kaya nagkaganito siya, pero baka hindi rin siguro. Sa sarili niyang paniniwala kasi katwiran niya, ang pera dapat gastahin. Kung meron kang gagastahan, why not? Kaya nga nagtatrabaho para mabili ang gusto. Pero minsan nga yata sumusobra na siya. Kung makapag-shopping siya, wagas. At lahat ng latest gadgets meron siya. In short, she lives luxuriously. Sa pakikipagrelasyon naman, tinatapos niya na agad kapag hindi na siya masaya. Katwiran niya, bakit pa ba tatagalin kung di naman siya masaya? Ganon din ang pag-gimmick na minsan o madalas na isisigit pa rin sa kabila ng busy schedule niya sa opisina. Katwiran naman niya, hindi all the time puro opisina ang dapat asikasuhin. Dapat may work-life balance din. Pero baka nga sumusobra na rin siya dahil minsan na madalas din, inuumaga siya ng uwi lalo na kapag weekends. But she believes in herself that she is responsible enough. Kaya tuwing weekends at alam niyang may pasok, hindi siya gumigimik. Kapag weekend lang pero sinusulit naman yata dahil umaga na siyang madalas umuwi. Kagaya ngayon, kagagaling lang niya sa isang bar club sa Makati, gimmick with friends. She was tiptoeing paakyat ng hagdan nang biglang bumukas ang ilaw. Pa! Kunwaring nagulat niyang sabi at matamis nang umiti sa ama. Tumuwid siya ng tayo, nilagay ang 2 kamay niyang may hawak ng sapatos sa likod niya. Huwag mo akong daanin sa pangiti-ngiti mo yan, Nicole. Uwi pa ba to ng matinong babae? Abay, narinig kong nagtitinda ng pandesal sa kalsada. Nung una, pinagbibigyan kita. Alam ko, dala ng kabataan kaya kaganyan. Pero anak, 24 ka na. Alam kong hindi mo pinababayaan ang trabaho mo sa opisina pero ito, ang mag-party na parang wala nang bukas at tuwi na ibang-iba lalaki ang karelasyon mo at kung gumasta ka, gano'n na lang. I cannot tolerate this anymore. Dumadagundong ang galit sa tinig ni Armando. I am just enjoying my life pa. Di naman pwedeng puro na lang ako trabaho. She tried reasoning out pero sa malumanay na tinig lang dahil natatakot siya sa ama kapag gantong galit ito.
Oo nga naman. Ang definisyon mo ba ng pag-enjoy, umagahin sa kalsada, makipagrelasyon sa kung sino-sino? At ano nga sabi mo? Kahit araw-araw kang gumasta, walang kaso dahil pera mo yan? Pero anak, gastahin mo ang pera kung kailangan. Hindi pwedeng lagi lang dahil gusto mo lang. Kahit balon nasasaid sa kung paano mo to gastahin. Pero Papa, I've had enough of this. Sa Lunes magpapamiting ako sa board. I am planning on retiring at ikaw bilang anak ko ang papalit sa akin. May otoridad sa tinig na sabi ng ama. Biglang nagliwanag ang mukha niya. Alam niyang sa malaot madali magre-retire na ang papa niya sa pamamahala ng kumpanya. Pero ni sa hinagap hindi niya naisip na siya kaagad ang papalit dito. Nariyan ang Tito Ramon niya na ninong niya bilang VP for Operations at ito ang naisip niyang magiging kapalit ng papa niya sakali mang mag-retire ito. Di kasi niya alam kung kaya niya naman niya ang posisyon ng pagiging presidente ng kumpanya. Sa kabila ng galit sa mukha ng papa niya, binitawan niya ang hawak na sapatos at natutuwang nilapitan to. Papa, I know you're angry, but this is good news. I'm so happy na pinagkatiwalaan mo ko. Hindi ko alam kung handa na ako but I'm willing to accept it. Pa, thank you for trusting me. Niyakap niya to pero sa pagkabigla niya, tinanggal yon kaagad ng papa niya. Huwag ka munang masyadong masaya because you haven't heard yet the rest of it. Matigas sa sabi ng papa niya. Napaupo siya sa katapat na upuan. Naguguluhang tinunghayan ng papa niya. Anong ibig niyong sabihin pa? Bakit bigla siyang kinabahan? I have a heart condition. Sabi ng doktor, no worries and stress for me. Pero sa ginagawa mong to, lalo akong lalala. May sakit kayo? Pa, I'm sorry. I'm sorry for causing all these troubles and worries. Nilapitan niyang muli ang papa niya, naiiyak na niyakap. This time, hindi niya na yon inless. Tinapik-tapik nito ang balikat niya. Bigla siya nakaramdam ng takot para sa kalusugan ng ama. Bakit hindi ba niya napansin na may dinaramdam pala ang papa niya? Lagi pa naman tong nangungonsumi sa kanya. May times nga dati napapansin niya, napapahawak to sa dibdib kapag may pinagtatalunan sila. I'm sorry pa. Pangako hindi na ako gagawa ng makakasama ng loob ninyo. Sumisinok-sinok pa niyang sabi dahil sa pag-iyak. And I will make sure of that also. May katiyakan sa tinig ng papa niya na nagpakunot ng noon niya. Kumalas siya sa pagkakayakap sa papa niya at napatingin dito. Naguguluhang bumalik sa upuan niya. Pinahid niya ang mga luha niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bumalik muli ang kaba sa dibdib niya. I will give you the presidency of the company in one condition. Mataas ang tinig na sabi. Napamaang siya. Ano kayang kondisyon ang hihingi ng papa niya? Wala siyang maisip. You have to get married before your 25th birthday? Tila bomba sa pandinig niya ang salitang binitawan ng ama. What? Nanlalaki ang mata niyang nakatingin sa ama. Di makapaniwalang naririnig yon mula dito. But that's impossible pa. Ni wala akong boyfriend at the moment at next month ng birthday ko. How am I supposed to find someone to marry me in a matter of 1 month? Namumutlang tanong niya. She couldn't believe her father would ask for this kind of condition. He couldn't be serious about this. But seeing the look on his father's face right now, mangingimi siyang suwayin to ngayon. Hindi ko na problema kung paano ka makakahanap ng mapapangasawa pero hindi lang basta-bastang lalaki ang pwede mong iharap sa akin. Dapat isang responsable at matinong lalaki. At kung sa loob ng 1 buwan bago ang iyong kaarawan, wala kang maiharap sa akin at hindi ka makapag-asawa, hindi mapapasaya ang kumpanya, maging ang mamanahin mo, hindi mo rin makukuha. His father stoned with finality. But pa, even my inheritance? Nandulumong tanong niya sa ama. Yes. Gumagastos siya madalas ng di pinag-iisipan ng binibili, but more than the money, she believes that her inheritance is her birthright. Pati ba yun? Kayang hindi bigay sa kanya ng ama, oras sa way niya ito? At ang kumpanya, mahal niya ito at ang trabaho niya. Ito ang isang bagay na may pagmamalaki niyang pinaghihirapan niya. Hindi yata niya kayang mawala ito sa kanya. At ang kapalit, maganap siya na mapapangasawa na dapat aprobado pa ng papa niya. At yun ay sa loob lang ng 1 buwan bago ang 25th birthday niya. You heard me. At hindi ako nagbibiro. Dapat nga noon ko pa ito ginawa. I even hope that one day magbabago ka but I was so disappointed. I expect you to be at the board meeting on Monday. Kung wala ka, isa lang kahulugan nun. Hindi mo tinatanggap ang mga kondisyon ko.
Pa, please, patawarin niyo po ako sa mga pagkukulang at pagkakamali ko. Nangangako ko itatama ko ng lahat but don't do this pa. Nagsusumamong pakiusap niya sa ama. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit nilayo nito yon sa kanya. I've had enough. Sawang-sawa na ako sa mga kalokohan mo, Nicole. Ano mang sabihin mo, wala nang epekto sa akin and I'm warning you. Simula sa araw na to, no gimmick and party for you, and no nonsense spending. At madali naman akong kausap. Kapag may nahiharap ka na sa aking karapat-dapat na lalaki na magiging asawa mo, wala tayong magiging problema. Tumayo na si Armando. Tandaan na tinatapos na niya ang pag-uusap na yon. Pa! Habol niyang tawag sa papa niya, ngunit nakaakit na ito ng silid nito at narinig niya na lamang ang pabagsak na pagsara ng pintuan ng silid nito. Napahikbi siya. Siguro nga sumobra na siya at napuno na ang papa niya sa kanya. Pero sang parte ng mundo siya hahanap ng lalaking karapat-dapat sa pamantayan ng papa niya at yon ay sa loob lamang ng 1 buwan. Kahit puyat galing sa gimikan, hindi niya nagawang makatulog. Pagkaligo, agad niyang hinalungkat sa mga gamit niya ang high school at college yearbook niya, hoping makakahanap siya sa mga dating kaklase o schoolmate niya na pwedeng maging asawa. Pero nakailang buklat na siya doon, wala siyang makita. Meron siyang crush dati nung high school, si Limuel. Kaklase niya pero alam niya ikakasal na ito. May 5 pa siyang naging boyfriend nung high school at nung college, 5 din. Pero maisip pa lang niya, parang di niya kaya magpakasal, isa man sa mga yon. Di naman sa walang magandang katangian ng mga naging boyfriends niya noon. Mostly mula sa may kayang pamilya at mga nagagapuhan ng mga yon at may magagandang ugali din but call her romantic fool. Kahit ba madali yan ang magiging pagpapakasal niya. Gusto niyang maikasal siya sa lalaking magpapatibok ng puso niya. Kung di man niya mahal kaagad, yun man lang sama na magpapakabog ng dibdib niya habang tinititigan ito. Seeing all the guys that she has been with during her school days, wala siyang maramdamang kakaiba. Ano ka ba naman? 1 buwan lang binigay sa'yo ng papa mo, hindi 1 taon. Paano mo mahahanap ang someone na yan na magpapakabog ng dibdib mo? Sumakit lang ang ulo niya, kabubuklat ng yearbook. Nang mapagod ay pahalang siyang humiga sa kama. Tulalang nakatingin lang sa kisame. Kung sa mga naging boyfriends niya dati na mag-umpisa siyang magtrabaho at lately wala na rin siyang maisip. Mga short time lang kasi ang nakarelasyon niya. Matagal na yata ang 3 buwan. Kung sa opisina naman, there is Dave. Dave Montesillo is the advertising manager of Gonzales Group. Matagal nang nagpapalipad hangin sa kanya ang lalaki pero hindi lamang niya pinapansin. Siguro dahil balita sa opisinang pagiging babaero nito. Ewan ba niya? Matangkad at gwapo to pero wala siyang nararamdaman dito. Sa kabila ng pagiging maloko nito sa babae, may pakiramdam siyang magkakasundo sila nito bilang magkaibigan. Pero saan ba nag-uumpisa ang love? Diba sa friendship? Pwede na kesa wala. At may pakiramdam siyang madali niyang mapapakiusapan to na kailangan nilang maikasal agad. Pero kailangan muna niya itong may pakilala sa papa niya. Well, syempre, kilala na ito ng papa niya bilang empleyado ng kumpanya. At sana magustuhan to ng papa niya para maging asawa niya. Napaupo siya at may ngiti sa labi. Kinuha ang cellphone at dinial ang numero ng lalaki. Hello, Dave? May excitement sa tinig niya dahil natutuwa siya na may nakita na siya kaagad na lalaking mapapangasawa. Yes, Nicole, is it you? Takang tanong nito. Hindi siguro to makapaniwala na siya pa ang tumawag dito. Dave, are you free tonight? Imbitan sana kita dito sa bahay for dinner. May i-discuss lang ako. Yun lang ang sabi niya para isipin ito na about sa kumpanya kaya siya tumawag. Saka na lang sasabihin totoo kapag pumasa ito sa pamantayan ng papa niya. Ganun ba? Baka urgent nga kasi weekend ngayon at sa bahay mo pa. Sige, I'll be there. Tila naman nalungkot ang tinig nito. Inakala siguro nito na personal ang reason kaya siya tumawag. Pero ganun na lamang ang panlulumo niya nang matapos ang dinner kasama ng papa niya at si Dave. Hindi to naging aprobado sa papa niya. Napilitan na lang siyang mag-alibay kay Dave na kaya niya to tinawagan dahil i-discuss niya dito ang tungkol sa latest project ng departamentong hawak nito. Kinalunisa, nag-attend siya ng meeting ng board. Nakita niyang natawa ang papa niya na pumunta siya. It only means one thing, that she is accepting her father's condition about the company and about her inheritance. Pinakilala rin siya ng papa niya sa lahat bilang siyang magiging kapalit nito sa pagiging presidente at lahat natuwa. Alam ng mga ito na masipag siya at capable hawakan ng posisyon na yun. Kaya naman bumuhos ang pagbati sa kanya.
Nang sumunod na araw, naging napaka-busy niya both sa company at sa paghahanap ng lalaking mapapangasawa. Ilang lalaki na rin ang naipakilala niya sa papa niya, pero lahat ng yon walang pumasa sa pamantayan ng papa niya. Gusto na niyang panghinaan ng loob. Ano bang qualities ang gusto nitong mapangasawa niya? Minsan ay gusto niya nang tanungin ng papa niya kung talagang gusto nitong ibigay sa kanya ang kumpanya at ang mana niya. Para kasing wala nang papasa sa standards ng papa niya. Bakit di na lang siya diretsohin kung ayaw nitong ibigay ang kumpanya at ang mana? Hindi yung pinapahirapan pa siya, pero walang nangyayari dahil walang lalaking makapasa dito. And Lord, may mahanap pa kaya siyang lalaki ngayong 1 linggo na lamang at birthday na niya? Pero hindi siya susuko. Kung kinakailangan magbayad siya ng malaking halaga, gagawin niya just to come up with a man na magpapakasal sa kanya at papasa sa standards ng papa niya. Napatigil siya na maisip yon. Bakit ba ngayon lang niya naisip ang bagay na yon? Nataon pa na busy week ng kumpanya dahil auditing season, kaya naman lagi siyang ginagabi at wala nang panahon pa na makahanap ng lalaki. She feels desperate. She has to come up with something. Bukas magli-leave siya. Ang dahilan, maghahanap ng lalaking pakakasalan. Paano? Meron na lang siyang 1 linggo, kaya mag-overtime siya ngayong gabi dahil naka-leave siya bukas. 8:00 na ng gabi, pauwi na siya. Siya na lang yata ang tao sa opisina. Ang opisina niya bilang general manager ay nasa 36th floor. Ang opisina ng presidente nasa top floor which is the 37th floor at alam niya, nakauwi na ang papa niya. Kaya nagtaka siya. Pagbukas niya ng elevator may sakay galing doon. Saglit niyang pinasadahan ng tingin ang matangkad at gwapong lalaki na di man lang nagkabalang sulyapan siya. Nakasandal ito sa far end ng dingding ng elevator para sa pinto at lagpas-lagpasan ng tingin. As a courtesy man lang dahil dalawa silang sakay noon, hindi man lang siya tiningnan or binati. Tila may nasaling sa kanya. Mukhang dead ba ang beauty niya sa isang to? Kahit na ba hindi siya nito kilala? Marahil nga, hindi. Dahil mukha tong maintenance man base sa suot nito. Di naman lahat na empleyado tulad ng mga maintenance man. Kilala siya bilang general manager o anak ng presidente. Baka nga bagong pasok lang ito at marahil may inayos sa opisina ng papa niya, kaya ginabi. Inalis niya ang tingin dito at baka mahalata nitong tinititigan niya ito. Pero may kung anong humihila sa kanya na sulyapan itong muli. Mula sa worn-out rubber shoes, pantalong maon na kupas, humahapit sa batipunong hita nito at may butas pa sa magkabilang tuhod. Plain white shirt na umahakap sa matipunong dibdib at mga braso. May maong jacket na hawak sa isang kamay at nang tumaas pa ang tingin sa gwapo nitong mukha, napasinghap siya ng malakas. Muntik matutop ang bibig dahil sa napalakas ang pagsinghap niya. Kaninang una niyang masulyapan ito, alam niyang gwapo ito. Pero ngayong mapagmasdan niya itong mabuti, tila nawala sa lugar ang puso niya. She was staring at the most handsome man she has ever seen. Taob lahat ng mga all-time crushes niya sa local at Hollywood. His hair jet black, his eyebrows thick, his expressive eyes very dark, his hawk-like nose na tila nililok, his prominent jawline seemed to be bluish from aftershave, and his red and thin blade lips is making her heart skip a beat. Oh God, how could he be just a maintenance man? Well, she has nothing against that job. Marangal na trabaho yon. But with his very, very good looks and hunk physique, sobrang papasang artista o di kaya commercial and ramp model kahit hindi mag-audition. At habang tinititigan niya ito, she felt like swooning a teenager. Matagal na, mula nang makadama siya ng ganito, yung kiligin na tila high schooler na nakita ang crush sa malapitan. Lihim siyang napangiti at biglang natigilan. Mula sa kung saan, tila may kumislap sa isip niya. Hindi nga ba't naghahanap siya ng lalaking mapapangasawa? O eto na! Isang matangkad at napakagwapong lalaki ang nasa harapan niya. At ito ang lalaking hanap niya. Someone na magpapakilig sa kanya pero mahirap lang to. Magustuhan kaya ito ng papa niya para sa kanya? Pero alam din niya hindi tumitingin sa estado sa buhay ang papa niya. They came from a wealthy family but their father was never a snob. Neither is she. Pero paano niya to mapapapayag sa hihilingin niya dito? Hindi sila magkakilala. Well, edi magpakilala ka. Hindi naman yun. Kasi nakakabigla nga naman na may babaeng bigla na lang hihilingin sa'yo nang walang kaabog-abog na pakasalan mo siya. Baka isipin pa nito nang titrip lang siya eh. Gumaga ng isip niya. Malapit na sila sa ground floor kaya kailangan makaisip siya ng paraan. Hindi niya hahayaang makalayo ito sa paningin niya ngayon.
Kung alokin kaya niya to ng malaking halaga. Sa panahon ngayon at hirap ng buhay, marami ang kumakapit kapag nagigipit. At sa suot nitong pinaglumaang shirt, maong at rubber shoes na hindi niya alam kung kulay blue or gray ba dati, malaki ang tsansa na pumayag ito sa hihilingin niya dito kapalit ng malaking halaga. Sa inaalok niya dito, hindi na nito kailangan magtrabaho bilang maintenance man. He could have a business of his own. Siguro papayag ito kahit 6 months lang silang magiging mag-asawa hanggang maisalin sa kanya ng papa niya ang posisyon sa kumpanya at ang kanyang inheritance. Tama, sigurado papayag ito. 6 months lang silang magiging mag-asawa at pagkatapos ay maghihiwalay din. Maano bang 6 months lang? Mabilis lang yung dumaan kung ang kapalit ay malaking halaga naman. She faked a cough para mapatingin to sa kanya. Pero sa malas hindi ito napatingin man lang. Walang reaksyon mula sa lalaki. She repeated her fake cough pero wala pa rin. She faked it again pero wala talaga. Hanggang sa totoo na ngang mga tiyang lalamunan niya kaka-fake ng ubo at totoo nga siyang nasamid at naubo. Noon naman bumukas ang ground floor at sa panlalaki ng mata niya madaling nakalabas ang lalaki. Oh no! She can't let him slip away. Pero sa panlulumo niya ay sumara ng elevator at naiwan siyang umuubo pa rin. Napasalampak na lang siya paupo sa sahig. Oh God, wala na. Wala na ang tanging pag-asa niya. Kahit na inuubo, napaiyak siya. Kailangan i-ready niya na ang sariling mamuhay ng ordinaryo dahil wala na ang posisyong pinakamimithi niya at ang mana niya. At dahil doon lalo siyang napaiyak. Inuubo pa rin siya nang biglang bumukas ang elevator at tila siya nanalo sa loto sa nakita. Hindi makapaniwalang bumalik ang gwapong lalaki at ngayon, inaalalayan siyang makatayo at nilabas na elevator. At sa pagkagulat niya, hinagod-hagod at hinaplos-haplos pa nito ang likod niya para siguro mapahinto ang pag-ubo niya. Nang makalabas, may kinuha to sa bulsa ng maong nito. Makakabawas ito sa pag-ubo mo. His voice very male. Inabot ang isang mental candy. Kinuha na yon at agad binuksan. Naginhawaan naman siya after hanggang sa tumigil na rin ang pag-ubo niya. Mukhang okay ka na. Bahagyang ngumiti ang lalaki at tila nagliwanag ang paligid sa ngiting iyon at ang dibdib niya tila nagrigodon. Sige, sabi nito at tumalikod na upang iwan na siya. Oh no, I will never let you go away this time. Wait, sigaw niya dito. Ang kaba sa dibdib niya tila bibingi sa kanya. Sobra yung lakas. Lumingon naman ito. Mabilis siyang lumakad palapit dito hanggang sa magkatapat na sila. He was towering over her. Sa height niyang 5'6", kailangan niya tong tingalain. He must be a 6-footer. Natulala siya na matunghayan ng malapitan ang gwapo nitong mukha at bahagyang nakayukod sa kanya. Sa gandang lalaki nito okay lang kahit matitigan sila nito buong gabi. She was stilled for a moment at nalimutan na yata ang sasabihin kung bakit niya ito nilapitan. May sasabihin ka ba, miss? Tila naiinip nitong tanong. Hindi ka ba nagigipit ngayon? Tanong niyang hindi kumukurap. Ayaw niya dahil ayaw niyang mawala kahit saglit sa paningin niya ang kagwapuhang nasa harapan niya. Tila naman natigilan ang lalaki at kapagwan bahagyang napangiti. Nagigipit din kung minsan. Gusto mo bang hindi ka na magipit kahit kailan? Her eyes busy roaming at his handsome face. Mukhang nag-isip saglit ang lalaki. Gusto ko rin, sang-ayon naman ito. Well, mula ngayon, hindi ka na magigipit. Pwede mo nang iwan ang trabaho mo dito as a maintenance man. Napakurap siya nang biglang humagalpak ng tawa ang lalaki. And she was fascinated. Even his laugh is very sexy and manly. Maintenance man? He exclaimed habang tumatawa pa rin. Look, walang kaso sa akin ng pagiging maintenance mo. Hindi ako snob na tao but you have to hear out what I have to offer. Then you decide. Seryosong sabi niya. Huminto ito sa pagtawa at matiim siyang tinitigan. Na-conscious siya sa tinging binigay nito sa kanya. Maayos pa kaya ang buhok niya at di ba nangingintab ang mukha niya? Baka maputla ng labi niya dahil hindi niya pinagkabalahang mag-retouch. Tinamad na siya at pauwi na rin naman. Okay, let's hear what you have to offer. Pagkawan isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. I will give you 10 million. Kinakabang sabi niya. Okay, I'm sure may kapalit ang 10 million na ibibigay mo, miss. Wala nang free sa mundo ngayon. Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki. Kailangan pakasalan mo ko. She blurted out. What?
Marahas sa sabi ng lalaki at ang ngiti nito ay biglang napalis. Ikaw na lang kasi ang tanging pag-asa ko. Her voice hopeful. Napailing-iling ang lalaki. Look, miss, wala akong panahon sa kalokohan mong to. Humanap ka na lang na ibang lalaki na magbo-good time, okay? May galit itong sabi at naglakad na ito papunta sa nakapark na motorsiklo nito. Napapikit siya. Sabi na nga ba niya at hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Iniisip nito na loloko lang siya. Kahit naka-heels, tumakbo siya upang maabutan ito. Pasakay na kasi ito sa motorsiklo nito. Humarang siya sa daraanan nito. What the? Nagulat to na makita siyang humarang. Please hear me out first, desperadang sabi niya. Nilahad pa ang dalawang kamay na tila patintero para hindi ito makadaan. Narinig ko lahat ng sinabi mo kanina at di mo rin ba narinig ang sinabi kong nagmamadali ako? Wala akong plano sa mga kalokohan ninyo? Now get out of the way. Bulyaw nito sa kanya pero hindi siya nagpatinag. Hindi ka talaga aalis dyan? Impatient ang lalaki. No, hanggat hindi ka pumapayag, matatag niyang sabi. At talagang hindi ako papayag. Hindi mo ako maluloko. Hindi ka naman mukhang nakainom at lalong hindi high. Pero daig mo pang nakainom at high sa mga pinagsasabi mo. Mukha ka ding edukadang tao pero para manloko ng ganito, please spare me. O baka kulang ka lang sa tulog. Itulog mo lang yan, miss, at baka bukas malinaw ng pag-iisip mo. Tumayo ang lalaki. Inawakan siya sa magkabilang braso at inalis sa dadaanan nito. Pero nabigla ito ng pagsakay nito ng motorsiklo, simbilis ng kidlat na nagawa niyang makasakay sa likod at mahigpit na yumakap sa bewang nito. Wala na siyang pakialam kahit umangat ang miniskirt niya at pasalampak na nakaupo sa motorsiklo. Umiiyak na isinubsob ang mukha niya sa malapan nitong likod. Napamura ang lalaki. Pero ang balak alisin ng babae sa likuran niya ay nahinto nang yumakap to sa bewang niya at umiiyak na sumubsob sa likod niya. Saglit siya nitong sinulyapan sa likuran. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, di niya napigilang ma-amuse sa ayos nitong paupong nakasalampak sa motor niya with matching red high heels. Umangat na ang skirt nito, kaya nahantad sa paningin niya ang mapuputi at makinis itong mga hita at nasisilip niya na ang hindi dapat. Bigla tuloy siyang nainitan. At lalo pang naiinitan dahil nararamdaman niya ang malambot itong katawan na nakadikit sa kanya. At ang kamay nitong mahigpit na nakapaikot sa kanyang tiyan ay nagpapasikip sa kanyang paghinga. And he could feel her soft breast or hardly pressed at his back sa kabila ng suot niyang jacket. And her feminine scent is filling his senses. Now this is torture. Please take me with you. Umiiyak nitong sabi habang nakasubsob sa likod niya. His jaw clenching at pinaharurot na ang motorsiklo. Habang nasa daan, manaka-naka niyang sinusulyapan ng babae. Nararamdaman niya, huminto na ito sa pag-iyak pero nakasubsob pa rin ang mukha sa likod niya. Baka kasi matulog ito at malaglag. Pinakiramdaman niya ito at mukhang ang gising ito kasi lalo pang humigpit ang yakap ito sa tiyan niya na minsan nagpapababa pa sa malapit sa maong niya at lalo nagpapahirap sa kanya. Sinikap niyang itoon ang konsentrasyon sa pagmamaneho. Pero dahil may madilim na parte silang nadaanan, hindi niya napansin ang lubak kaya't lalo tong napayakap sa kanya. At sa pagkagulat, siguro, napababa pa ang kamay nito sa harap niya. Sweetheart, baka iba ang makapa mo. He teased despite the tension in his body. Saglit niyang binagalan ng takbo nila. Si Nicole, naangat ng pagkakasubsob mula sa likod ng lalaki sa sinabi nito at gano'n na lang ang pamumulan niya nang ma-realize kung ano ang sinasabi nito. Ang mga kamay niya nakahawak sa harapan nito. Sa kabila ng makapal na kalyo ng maong nito, she could feel his steely manliness. Tila napasang bigla na inalis ang mga kamay sa pagkakayakap sa lalaki pero agad din niya yung maling iniyakap sa takot na baka mahulog siya. Tinaas na lamang niya ang yakap niya dito at muli, sinubsob ang mukha sa likod nito. Napangiti naman ang lalaki sa ginawa niya.